Senador Bong Revilla. Yan ay dahil sa pagkakadawit niya sa higit 70 million pesos na ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Sandigan Bayan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong update dyan? Pops Jay, humarap nga dito sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla nang matapos ang kanyang pagsuko kagabi nang inilabas ang warrant of arrest laban sa kanya at 6 pang kapwa-akusado kaugnay ng maanumalyang ghost flood control project sa Bulacan. Pasado alas 10 ng umaga, dumating dito sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla. Personal siyang inihatid ni DILG Secretary John Vic Remulla at ng PNP CIDG. Kasama niya ang kanyang anak na si Cavite 1st District Congressman Joel Revilla at ang may bahay nitong si Lani Mercado Revilla. Para yan sa issuance ng kanyang commitment order at booking procedures. Naharap ang dating senador sa kasong malversation through falsification of public documents kaugnay ng alegasyon ng sabwatan sa pagitan ng mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kaugnay ito ng pag-release ng 76 million pesos na pondo para sa flood control project sa Pandi, Bulacan na nang suriin ay wala raw natagpo ang istruktura sa lugar. Hawak ng 3rd Division ng Sandigan Bayan ang malversation case ni Revilla habang napunta naman sa 4th Division ang kasong graft ng dating senador kung saan nagpiyansa siya ng 90,000 pesos. Nagpahayag naman ng suporta ang hindi bababa sa 300 kababayan ni Revilla na bumiyahe pa mula sa Cavite. Anila, naniniwala silang inosente si Revilla at inaatake lamang ito dahil wala ito sa posisyon at dahil dati na ring humarap si Revilla sa kasong plunder kung saan siya ay acquitted. Ngayong hapon naman ay dumating ang kapwa-akusado ni Revilla sa kaso na sina Bulacan 1st District Engineering Office Bryce Hernandez, RJ Dumasig, JP Mendoza at Juanito Mendoza. Ayan mga kababayan, ito pong si dating Senador Bodots Bong Revilla ay nakulong na po. Nauna na pong nakulong mga kababayan at ito na siguro ang isa sa sinasabing big fish, no? At itong si Senador Joel Villanueva, mga kababayan, ay nasampal din po. Nako. Ito pa, si Senador Jinggoy at saka itong si Binay, mga kababayan. At marami pa po dito ang mga nasasangkot. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, no? Itong si dating Senador Bodots Bong Revilla, mayroon po tayong napanood na mga post na tinabagang nagpapahiwatig na mukhang mayroon pong idadawit or ilalaglag o paano ba? Di natin alam kung paanong idadawit. Magugulat kayo mga kababayan, idadawit si Vice President Inday Sara Duterte. Totoo nga ba ito? Alamin natin mga kababayan Plus, excuse me po. Sorry. Hindi ko pigilan, pasensya na. Bigla akong nabahing doon. Plus mga kababayan, ito pong si dating nanay Vice President Linlen, bumaliktad na mga kababayan. Naku, paano ba bumaliktad ito? Ano po ang ibinaliktad ni Nanay Linlen mga kababayan? At itong si Hontivirus, naku, nagbida-bida sa China mga kababayan. At yung isang minority report ni Senator Marcolita at Senator Super Ate Amy Marcos. Yan po lahat ang ating pag-uusapan sa bidyong ito mga kababayan. At ako po ay makikisuyo sa inyo sa mga ngayon pa lang nakabisita na kung nagugustuhan nyo naman po, paki-like, paki-share ng ating mga video. At sa aking mga solid followers, supporters naman po na matagal nang nandito, nakatunghay, alam nyo naman po na talagang itong ating ginagawa ay talagang pure support po ito sa mga Duterte. At dahil dyan mga kababayan, pagka supporter ka ng Duterte, matindi po ang mga panggigipit na makukuha mo. Example na lang din po ang ito pong mga nagiging kaalyado ni Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan nyo mga kababayan, ito pong si Senator Bong Revilla ay mga kaalyado po yan ni Vice President Sara Duterte noon. Ang problema, itong si Revilla ay nandyan po kay BBM tumakbo sa kanyang linya. Pero mamaya mga kababayan, mayroon po itong ginawa ang pamilya Revilla na malamang baka ito isa sa ikinagalit nitong
Marcos administration. Kung bakit, yan ang ating aalamin mga kababayan. Kaya humihiling po ako sa inyo ng malaking suporta mga kababayan, ano ho? At kasi nga po, no, kami umaasa lang po kami sa inyong mga views, no, dahil wala po kaming mga bayad kahit kanino pong politiko. Kaya proud po kayo, proud din po kami dahil nandito po tayo, organic Duterte supporters. Di ba? Yun lang po yun mga kababayan. Ang sinasabi ko lang po, napakahirap ng aming ginagawa at anytime, no, matindi po ang pagpipirwisyo maaaring gawin sa amin. Kaya lang, hindi naman po tayo pupwede na matakot na lang. Kasi kung matatakot po tayo, lahat, wala na pong lalaban. At alam ko po, kung totoo, tama ang iyong prinsipyo, kailangan po natin ipaglaban. Kasi hudang against buong mundo na, tayo na lang nag-iisa, katulad po ng mga Duterte. Halos iniwan na po sila ng napakaraming mga dati pong nakinabang sa mga Duterte, pero ngayon, nasaan na sila? Nandun po sila, bumaliktad sa kampo ng kalaban. Pero ang iilan ng mga supporter na nanatili po kay Tatay Digong. Kaya ngayon, itong mga ilan, ito ngayon ang binabanatan nitong bangag administration ni Marcos Jr. Bueno, tuloy na po tayo mga kababayan sa ating pag-uusapan ngayon. Tila baga, ito na, no, si Senator Bong Revilla, yan na. Andyan na siya ngayon, ikinulong na nila. Alam nyo, napakarami, no? Napakarami talaga ng mas dapat ikulong. O tayo, sabihin na lang natin, kung talaga may kasalanan ito si Senator Bong Revilla, okay, sige, kulong yan. Wala tayong problema dyan. Kaya lang mga kababayan, ito lang naiisip ko, no? Ito lang naiisip ko dito kay dating Senator Bong Revilla. Na itong taong ito, kahit sabihin na lang natin na hindi ko rin ito gusto, no? Hindi ko rin ito gusto kasi nga, sabi nga natin, budots, di ba? Pero nananalo. Pero behind that, hindi natin alam kung ano ang mga ginagawa nito. Ayon sa ating mga naririnig, marami daw po pala itong naipasang batas, no? Marami itong mga trinabaho diyan sa Senado. Bagamat hindi siguro ito bukal sa pakikipagdebate, pero may mga nagawa ito. Plus, mga kababayan, ito daw pong mga Revilla ay ang kanyang mga anak, ilan ang kanyang mga anak na mga congressman, pati itong si asawa niya, si Lani Mercado. Congresswoman yan din yata po dyan sa Cavite mga kababayan. So napakarami po nila dyan ng mga congressman, na mga Revilla. Kasi itong mga Revilla at saka itong mga Rimulya, magkakaalyado sila dyan eh. Di ba? Ngayon mga kababayan, mayroon akong nakitang mga nag-post. Although hindi pa po ito verify. Kanina ko pa sinesearch, kaya tayo medyo natagalan. Sinesearch ko po ito kanina pa. Hindi ko talaga makita. Kasi mayroon akong napansin na mga post, mga kababayan, na ganito. Share ko lang sa inyo ha. Ito. May post itong si Adel Masinag Raquison Gos. Ayan o. Go pala. Del or no del ba kayo ni Rimulya? Idawit at idiin mo si VP Sara para pakawalan ka? Buhaya ka rin, di ba? Hindi ko mga kababayan maikunin kung paano ito. Totoo may ganito ba talagang ano? Ayan o. Hoy budots! Sorry po. Bakit dinadawit mo si VP Sara ha? Utos ni Rimulya? Yan mga kababayan. Tandaan po ninyo, itong si John Vic Rimulya at saka itong anak ni Bong Revilla, governor, vice governor naman itong anak. Si Chulo yata. Congressman na nga yata ngayon si Chulo Revilla. Magkakaalyado po itong mga Revilla dyan sa Cavite. Mayroon itong post na ito na itong Adil na ito na mukhang totoo kaya ito mga kababayan. Wala po tayo naman pong wala po tayong nakikitang iba pang post, kundi ito lang po sa mga, wala pa ito sa mga mainstream eh. Nahanap ko talaga, hindi ko pa makita. Pero alam niyo naman po, itong ating mga netizen, ang mga supporters, mga DDS, napakabibilis po ng mga mata niyan eh. Ayan no, nakita kaagad nila yan no. Ito naman sa YouTube din to, itong Celeb News Flash, ang kanyang channel naman. Ang sabi rito, Bong Revilla may mainit na pasabog. Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si VP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control project.
netizen, kailan pa naging taga Cavite si VP Sara? Puro pangliliis, alam mo. Ayan mga kababayan, no? Paano nangyari yun na ituturo si VP Inday Sara? Unang-una nga, no? Si Congressman Pulong, nagpunta na nga ang ICI sa pangunguna ni Mayor Magalong doon sa Davao. Wala silang nakita doon na anomalya ng flood control sa Davao City. Magaganda, maaayos. Kasi kung mayroon mga kababayan, matindi na ngayon ang kaso ni Congressman Pulong. Tama, hindi? So ngayon, di ko talaga maano itong mga netizen, ano? Ito, Silib News Flash ang kanyang channel. Hindi ko alam kung gaano ito mga kababayan. Ito naman channel nyo, sa bandang kaliwa, oh. Kayo na lang po mag-search nito mga kababayan. Tulungan nyo po ako kasi kanina ko pa hinahanap. Hindi ko lang talaga makita. Wala pa po ako nakitang balita sa iba, kundi ito lang po. Itong mga nagpo-post na ganito sa mga social media pa lang, ha. So, aside from that mga kababayan, hindi pa rin ako kumbinsido na ito pong si Bong Revilla ay ilalaglag or babaliktad. Kasi aminin man natin sa hindi mga kababayan, ito pong si Bong Revilla, kaalyado po ito ni Vice President noon din. Bakit? Kasama po yan sa lakas eh. 'Di ba? Ito po tao po ito ni dating Pangulong Arroyo. 'Di ba? Si Vice President Inday Sara tumakbo pagka Vice President sa ilalim ng lakas sa ticket nila Martin. Excuse me po. Kasi yung lakas si Martin yan eh. Yan sila. Ayan mga kababayan. So, ang isa pa sa dahilan na iniisip ko na hindi to ilalaglag or hindi idadawit si Vice President, hindi niya kakayanin kasi nga po mga kababayan, nung nagkaroon ng impeachment si Vice President Sara Duterte, lahat ng kanyang mga kamag-anak, senador Revilla noon, di ba? Senador pa. Lahat ng kanyang mga anak walang pumirma sa impeachment. Lahat mga kamag-anak, yung mga congressman, wala pong pumirmang Revilla sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya maliwanag yan mga kababayan na hindi po nila kayang traidorin itong mga Duterte. No? Isa yan sa dahilan mga kababayan. Now, bukod dyan, ano pa ba? Ano pa ba ang maaari nating sense na pangontra dito? Although mga kababayan, di pa ito verified masyado. Sinishare ko lang po sa inyo kasi nga po, yung mga netizen, mas mabilis pa sa atin yan eh. Sila yung mas mabilis pang researcher eh. Napakarami ba naman ninyo? Milyon-milyon kayo dyan. Versus sa akin, isa lang eh. Di ba? So na-curious lang ako. Pero kung gayon pa man mga kababayan, isa pa sa pinaka ko na hindi po ito maaaring bumaliktad ay bakit? Tandaan nyo po, alam niyang wala po siya ritong kinalaman. Alam niya pong inosente itong si Bodots dito, itong si Senador Revilla. At ang isa sa kanyang patunay mga kababayan, nakulong na siya noon pero na-acquit po siya dyan sa Napolis scandal na yon. Yun ang mas matindi mga kababayan. 'Di ba? Mas matindi yun. Nalagpasan nga niya yun eh. Na-acquit nga siya doon, dismiss, wala, as in. Panalo siya doon. Malinis ang record ni Senador Revilla. Huwag niyo po akong pagkamalian, hindi rin po ako masyado believe dito kay Ramon Revilla. Ito, kay Bong Revilla. Aywan ko, parang hindi rin ako dito talaga mga kababayan. Kasi nga siguro dahil sa medyo nasasapawan yung kagandahang lalaki natin. Joke lang. Wala tayo dyan sa kaligingan ng kagwapuhan yan. Buisit ka, BMR. Sa amin ng viewers natin. Sinisingit mo yung sarili mo. Wala ka nga doon sa talampakan ng kuko. Anyway, tuloy tayo, ha? Konting pag-joke lang yan para medyo mawala naman ng stress natin. Stressful na kasi ngayon mga balita, no? So, ayan. Sa tingin ko, malabo. Kung sakasakaling ganun man, malabo. Una, yun na nga. Na lagpasan na nga niya yan noon eh. Pagkatapos, hindi na nga niya sa pumirma ng impeachment kay Vice President Sara, yung mga kanyang mga anak eh. Ngayon pa ba? At alam po natin na napakatalamak po nitong Marcos admin. Kahit pa magbaliktad dyan, bakit naman sasabihin niya? Bakit naman kailangan niyang kailangan niyang ilaglag si Vice President Sara Duterte at ituro bilang mastermind para siya tawag nito?
yung makaligtas. O dahil daw di umano parang mayroon na silang kutsabahan dahil kaibigan din niya itong Remulla. Parang wala sa ano, walang hindi yan make sense na mangyayari mga kababayan. Kasi nga po, no? Unang-una, sinasabi niya sa sarili niya wala siyang kasalanan. Wala siyang ginagawang masama eh. So, at saka 4% naman. Paano madadawit si Vice President Inday Sara dyan sa flood control na yan, mga kababayan? Kasi nga po si Vice President Inday Sara, nakita nyo naman, mula nang kumalas na po si BP Inday Sara sa Uniteam, matindi na po ang pang-aapi. At ang budget ni Vice President Inday Sara Duterte, halos kung maaari nga lang, hindi na siya bigyan ng budget eh. Ganyan po ang ginagawa nila. Now, slide tayo bahagya mga kababayan. Ngayon, anong nakikita natin significant dito sa nangyayari kay Senador Bong Revilla, Bodots? Ayan no, ang significant mga kababayan, marami pong mga followers, supporters ito na lumalabas, handa rin pong magsakripisyo para makapagpakita ng suporta dito kay dating Senador Revilla. At malamang sa malamang, ito ay masasamahan ng one-time, big-time na rally ni Governor Chavit Singson. So, padami ng padami ang mga tao sa kalsada na sumisigaw ng tunay na hustisya at katarungan. Ngunit, itong gobyerno natin, palibhasa bangag, ayon sa kanyang ate, ay, sorry po, medyo masama talaga pakiramdam ko mga kababayan. Palibhasa bangag, itong kanyang ate, itong kanyang kapatid na presidente, ayan, di po alam ang ginagawa. Ang mga pinapakulong, yung mga inosente. Pero yung mga guilty, kasama na siya, mangyayari ba lahat ng ito kung hindi niya pinirmahan? Yan mga kababayan. So, ito na po, isa po sa matindi ngayon, isa sa nakikita ko, mas darami na po ngayon ang lalabas sa kalsada. At ito pa, bukod dyan mga kababayan, na nalalaw sa makalsada, Bong Revilla o Revilla, sikat na sikat yan eh. Ito pa ang isa sa magtatawag sa kalsada mga kababayan. Si Senador Joel Villanueva, active senador pa ha, nasampal po mga kababayan to. Panoorin nyo. Joel Villanueva sinampal ng tatlo na non-bailable na kasong malversation sa DOJ. Naalala ko lang ito mga kababayan, si Senador Joel Villanueva, di ba? Siya yung nagpe-privilege speech noon tungkol doon sa kay Dracula na ang tinutukoy nga niya doon si Zaldico, di ba? Na itong si Zaldico mga kababayan ay kumunga Dracula, ito pala ang bantay ng blood bank. So anong mangyayari? Mayroon kang blood bank, mayroon kang Dracula na security guard. So sisip-sipin, uubusin lahat. Ganun po yung sinalarawan ni Senador Joel Villanueva. Ang nakikita kong koneksyon kung bakit iniipit din ito sa Senator Villanueva mga kababayan, dahil nga po sa isa po ito sa pumabor sa Vice President Inday Sara Duterte laban sa impeachment plus mga kababayan ano pa, siya rin ang mainit na sumisigaw tungkol dito sa mga korupsyon. At syempre, nadikit ka na sa Duterte, sama-sama ka na. Damay-damay na. Pero ang masaklap mga kababayan, itong mga Revilla, kasi dumikit din sila sa mga Marcos, di ba? Dumikit siya eh. Katunayan nga itong halang nakaraang eleksyon, siya eh, yung kasama siya doon sa Uniteam, di ba, sa team ni Marcos. Ang problema, pasok siya sa survey, laglag siya. Ang hindi pasok sa survey, si Kiko Matching at saka si Noynoying Aquino, yun ang nanalo. Ako, naniniwala ako mga kaubayan, nadaya po yan si Senator Revilla. Bagamat hindi ko po yan binoto at ayaw ko rin dyan. Pero, sa tingin nyo kaya, sino ba ang mas maaaring mayroong winnable? I-compare mo si Lito Lapid at saka si Revilla. Halika, magtutuhanan na lang tayo.
kahit mga basher ko dito, comment na kayo. Sino yung mas maano? Sa tingin ninyo, sino yung mas ibubuto pa ng taong bayan? Lito Lapid o Bong Revilla? Hindi po natatalo yan si Revilla sa mga eleksyon. Si Lito Lapid natalo na rin yan eh. Mayor, gobernador, natalo na yan eh. Pero si Revilla mukhang hindi pa yata natatalo yan eh. Mga kababayan, napakalakas po ng mga Revilla na yan. At noon, ang alam ko, lilista ko na yan, panalo na yan. Nakadikit pa yan sa admin kay Marcos. Anong ibig sabihin nito? Inumpisahan na po nilang ilaglag si Bong Revilla noon sapagkat ang kanya pong mga anak ay hindi po pumirma ng impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Itong kanyang mga anak na mga congressman, pati yata si Lani Mercado, yung asawa niya, congresswoman na yata that time, hindi rin pumirma. So ganyan mga kababayan. Ganon din ito si Joel Villanueva. So ngayon, na nangyari doon kay Senator Bong Revilla, ang dami na pong mga supporters lalabas. Itong si Joel Villanueva, sa tingin ko mga kababayan, sa tingin mo ba, hindi papabayaan din ba ito ng GIL? Hindi po tayo sa naghihikayat, ano? Pero kung naniniwala ka, Senator Joel Villanueva at saka yung kanyang tatay, si Eddie Villanueva, at ang mga supporters or ang mga members nila, naniniwala kayo na malinis kayo, hindi ba kayo lalabas? Para magpakita ng pagtutol dito sa ginagawang panggigipit nitong Marcos admin? Hindi ko po kayo dinidiktahan, pero nasa sa inyo po yan. Yan na nga po mga kababayan. Alam nyo, sinasabi ng iba parang hopeless na tayo, ingay tayo ng ingay dito, ingay ng doon, parang wala tayong pag-asa. No, hindi po, wag po kayo mawala ng pag-asa. Tandaan nyo po, habang nabubuhay tayo, lagi pong may pag-asa. At saka itong ginagawa natin na ito, hindi po ito wala lang, mayroon po ito. Kasi habang nananatili po tayo na kaganito, bagamat mahirap, bagamat aapihin tayo, inaapi tayo, bagamat binubuli tayo, may saysay po ito. Itong pinaglalaban natin dahil maayos, mabuting prinsipyo, hindi bayaran. Kaya kung kaisa ka namin mga kababayan, kaisan GIL, KOJC, INC, plus yung mga artista. Ayun, di ba si Jingo Estrada, artista. Si Bong Revilla, sama talaga ang pakiramdam ko. Si Bong Revilla, artista, di ba? Ayan na nga, nagpakita na nga, di ba? Dami na nila. Di magsama-sama na tayo lahat. Labas tayo. Tapos yung Solid North pa, na kay Governor Chavit Singson, magsama-sama na ang lahat. Ano ang nangyayari mga kababayan? Di matindi na po ito. Di ba? So yan mga kababayan. So bago tayo pumunta kay Nanay Linlin ninyo na bumaliktad na, ito muna. Kasi may kaugnayan pa rin dito ito eh. Dito sa kay Joel Villanueva at saka dito kay pangalan nito? Budots. Sinsya na kayo, masama talaga pakiramdam ko ha. Bistado ng Anti-Money Laundering Council ang bilyon-bilyong pisong transaksyon sa mga bank account ng mga Guardiola. Ayon sa AMLAC, posibleng sangkot ang pera sa mga iligal na aktibidad. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Noong nakaraang December 18, 2025, opisyal na ipinag-utos ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola at ng mga construction firm na nakapangalan sa kanyang pamilya. Ayon sa freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kabilang dito ang 756 bank accounts na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S-Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Ayon sa AMLAC, may probable cause para sabihing ang mga bank account na ito ay sangkot sa mga unlawful activity, lalo na't nakakita ang ahensya ng bilyon-bilyong pisong financial discrepancies sa bank accounts ng mga nasabing kumpanya. Isang halimbawang ibinigay ng AMLAC ay ang tila 10 billion peso discrepancy na naitala sa bank accounts ng Newington Builders sa loob lang ng isang taon. Noong 2023, 3.5 billion pesos ang reflected sales sa audited financial statement ng kumpanya.
Pero sa naging investigasyon ng AMLAC, aabot sa 13.5 billion pesos ang pera na pumasok sa mga bank account nito. Ganito rin ang kaso sa kumpanyang S-Ang. Noong 2023, nasa 530 million pesos lang ang reflected sales nito base sa audited financial statement. Pero nadiskubre ng AMLAC na aabot ang cash and check inflows ng S-Ang sa 13.7 billion pesos sa loob lang ng isang taon. Tila sablay rin ang audited financial statement ng Laurel Development Corporation. 127 million pesos kasi ang reflected revenues ng kumpanya noong 2023. Kahit na nasa 132 million pesos ang pumasok na pera sa bank accounts nito. Sinabi rin sa AMLAC petisyon na mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso, nagkaroon ng paglobo ng mga perang pumasok sa bank accounts ng mga nasabing kumpanya na mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Kung ikukumpara sa 2016 to 2021 period, nagkaroon ng 219% increase sa bank accounts ng S-Ang at 779% increase naman sa bank accounts ng Laurel. Ayon sa investigasyon at pagsusuri ng AMLAC, patunay ang mga nasabing discrepancy na sinasadyang itago ng mga kumpanya ang kanilang transactions. Kamakailan lang, naghain ng isang gag order petition si Guardiola laban sa sister platform ng Billionaire News Channel na Billionario.com matapos ang paglalabas ng exclusive reports kaugnay ng AMLAC investigations. Isa si Guardiola sa mga pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure at DPWH kaugnay ng umano'y pagiging isang contractor. Sinubukang muli ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Guardiola pero hindi pa rin ito tumugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel, contractor. Kita nyo mga kababayan, itong si Guardiola, isa ito sa mas matindi. Sisiw lang po dito itong mga diskaya. Pero yung diskaya na kontraktor lang, nakulong na. Pero itong si contractors, congressman na contractor pa, ayan, mas malaki pa po. At ang dami pa po nila dyan, no? Ayan, no? Bakit itong mga congressman ito na mga nasasangkot, bakit wala? Hindi po sila kasama sa mga kinakasuhan. Yan po, ganyan po katalamak itong admin na ito. Joel Villanueva, senador, di ba? Ito mga congressman, bakit hindi ito nakasuhan? Bakit si Senator Joel Villanueva nakasuhan? Intindi ano mga kababayan? Yan po yan. Ibig nitong sabihin nito, kalaban lang po talaga sa politika nitong admin na ito ang kanilang pinapakulong. Wala na po yung huwag na po tayo maglokohan pa dito, maganuhan pa, magplastikan pa. Yan po yan mga kababayan. Itong ICI na to, itong ICI na to nagrekomenda dito sa 8 na contractors ha. Congressman na contractors pa. 'Di ba mas malupit? Kasama na nga si Saldico. Si Saldico kinasuhan na eh. Kasi bumaliktad. Yan mga kababayan, ganito po itong admin katalamak na ito. Pagka talaga hindi ka na nakakampi, tagtad ka ng kaso, papakulong dito, pakulong doon, sirain ka dito, sirain ka doon. Kaya lalo na pagka kumampi ka sa mga Duterte. Kawawa talaga pagka Kaya napakahirap no. Napakabigat ng pagiging Duterte supporters. Ito na, punta na tayo kay Nanay Linlin mga kababayan. Alam nyo sa hinagap, hindi mo po masasabing bumaliktad na o babaliktad 'tong mga taong ito eh. Di ba? Hindi mo talaga akalain na babaliktad ito, tingnan nyo. Ayan no, si Nanay Linlin yung mga kababayan. Maliwanag po ng kanyang pagbaliktad dito. Sabi niya, mga kababayan, kailangan nating ulit-ulitin sa bawat pagkakataon ang katotohanan sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagdusa ang Pilipino. Ninakawan, tinorture at pinaslang, ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang at pagbabayaran ang utang na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Vice President Leni Robredo. Ayan po siya noon mga kababayan. Teka, Bima, sabi mo bumaliktad na si Nanay Linlin. Opo, ayan no, tignan nyo, kamay-kamay na sila. Ayan no, si Senator Bam, Senator Camilo, kamay-kamay na sila ni Marcos. Baliktad na.
Eh ano, wala naman Bimar. Siyempre, nakipagkamay. Presidente yan eh. Oh. Ay, wala ba? Ay, ito. Tandaan nyo mga kababayan ha. Kung paano nila banatan si Marcos noon. Ito na. Ngayon. Charan. Ano sabi niya? In all fairness, ano ba sabi? Una pa lang nasbanggit mga kababayan, in all fairness na kaagad, sablay na oh. Ano sabi dito? Kailangan natin ulit-ulitin sa bawat pagkakataon ang katotohanan sa ilalim ng rehimeng Marcos. Nagdusa mo Pilipino. Ninakawan, tinurture, ninakawan. Ngayon naman daw, in all fairness. Wow. Fair na ngayon ha. Pantay-pantay na ngayon. Wala nang nakaw. Bakit? Kasama ka ba, Nanay Linlin? Na nadaanan ka ba ng basura? Nadaanan lang naman ha. In all fairness to the current administration, mas maganda yung treatment ng current administration as far as China is concerned. Kasi ngayon, mas finiflix natin yung ating rights, but we should have done it 8 years ago. Wow! Hopefully ngayon na mas piniflix natin, mas nasa tamang posisyon na tayo. Oh! Nasa tamang posisyon na daw tayo ngayon. Abay, kasama ka pala sa mga anti-China narrative, ha? Baliktaran na talaga mga kababayan. Uso na talaga. Eleksyon na kasi, no? Eleksyon na kasi. At maniwala kayo sa hindi, mga kababayan. Tatakbo pong presidente yan. Tatakbo po itong presidente. Sabihin mo, Bimar, anong patunay mo na tatakbo presidente yan? Tatakbo to. O, gusto mong patunayan ko? Ito, panahon to ng eleksyon, di ba? Binanata niya si Marcos nang hindi makain tae. Yung kanyang banat, itong si Linilugaw, di ba? Dito kay Marcos. Ngayon, ano na? Ito na siya ngayon. Di ba? Ayan na siya ngayon, baliktad na. Now, paano mo natiyak, Bimar, na tatakbo ito sa pagka-presidente? Yan, una, na siya ngayon. Anong pakialam niya dyan? Di ba? Anong pakialam niya? Mayor siya ngayon sa Kung wala siyang balak, bakit siya nagpaparamdam? Di, Mari, paparamdam lang naman yan eh. Ano ba talagang basihan mo na sinasabi mo maring tumakbo pa talaga ito? Alam nyo mga kababayan, ang basihan ko na tatakbo ito, kasi noon, ganyan din ang ginawa niya. Kaya nga nagalit sa kanya si Isko Moreno noon, di ba? Nagsama-sama sila, ilang mga presidential candidate yun, nagsama-sama sila noon sa isang hotel para mag-usap-usap. At ito si Leni Robredo, gusto ni Leni noon, pag-isahin sila at siya na suportahan. Ganyan po noon. Now, anong connect niyan, Bimar? Kasi po, itong si Leni, pahili-hili ito. Hindi agad ito nagsasabi. Last hour na po, parang kinokopya nito yung kay Tatay Digong eh. Kasi si Tatay Digong, nagawa ni Tatay Digong yun eh. Na ayaw talaga ni Tatay, hindi naman kasi Tatay Digong pahili-hili, hindi plastic eh. Kundi talaga, ayaw niya talaga, pinilit lang siya ng mga tao. Napilitan na talaga siya dahil nga, taong bayan na ang nagsasabi sa kanya. Pinakiusap na talaga mga tao sa kanya. At ang ganda naman ng kanya nagawa. Ang basihan ko mga kababayan, yan po si Leni, tatakbo ito. Nagpaparamdam siya ngayon, national issue na po ito eh. Itong anti-China narrative na to. Nagpaparamdam na siya ngayon mga kababayan eh. Pwede naman siya doon na lang sa Naga, di ba? Bakit kailangan mo pang magparamdam ng ganyan? At ang isa sa matibay, dahil ginawa niya na noon na hindi agad siya nagpakilala na tatakbo siya pagka-presidente, dahil pamahain siguro niya, in all of the sudden, tumakbo siya. Di ba? Yun. Okay. Sino pa ito? May mga ganitong anti-China narrative. Ito pa mga kababayan. Papahuli ba ang inyong insertion queen? Ayan, sabi naman niya rito, binabastos na nga ng China ang ating karagatan. Binabastos pa ang mga official natin. We must not allow the Chinese embassy or any embassy for that matter
to disrespect public servants who are simply defending what is rightfully ours. Depending ba kamo? O, ito, pakita ko nga sa inyo. Ano bang tinutukoy nito ni Madam Chair? Ayan, no? Yan ba, dinidepend mo ba yan? Yan, yung picture na yan ni Xi Jinping. Kaya naman dyan nagalit ang China eh. Kasi itong si bida-bida, kala mo vlogger. Kasi hindi niya naman sagot yan eh. Kasi tinatanggi niya yan na hindi daw yan si Xi Jinping. Nagpangalan lang daw dyan ng embassy ng China. Na inangkin lang daw ng embassy ng China. Ang kapal na, ang ano nito, lutang din ito mag-isip. Sasabihin ba, ang pangit ang logic nila, no? Sabihin ba naman ito na dapat nga ang embassy nila ang pagalitan nila eh. Yun nga dapat ang kanilang tanong bakit nila pinangalanan si Xi Jinping eh? Sino nga ba yan? Di ba? Kung hindi pala yan si Xi Jinping, sino yan? Tarila naman Para mo namang ginagawang bata yung mga tao at walang masyado ng bobo. Hindi naman ganon. Bagamat marami pong nauto ng unit team ni Bangag, hindi naman ganun ka-araw-araw, tanga na lang ang Pilipino. Sige nga, pangalanan mo, sino yan? So ngayon, hindi mo pa pangalanan. Hindi mo kilala yan. Pero may meeting kayong ganyan. Ano ibig sabihin? Naglalaro lang kayo dyan? Yung mga kaharap mo, tatanga-tanga? Na mayroon kang pinipresent na picture na sinasabi ng Chinese Embassy na si Xi Jinping? Sino yan? So, ibig sabihin, kayo dyan, naglalaro-laro lang kayo dyan. Ginagastusan kayo, di ba? Kasi official meeting yata yung ginagawa niya eh. Tapos ito naman si Lady of Insertion, ito naman siya, Our Lady of Insertion. Pasok agad siya. Anti-China narrative. Nakakuha agad siya ng isang limelight. Pansinin niyo mga kababayan kung bakit sinasabi ko sa inyo kanina na ito si Nanay Linlin ay tatakbong pagka-presidente kasi po, ayan China. Anong sabi din dito ni Nanay Linlin nyo? Ayan China. Ano ba ang China? National issue. Gets nyo, kabayan? National po. Di ba si Hontiveros pumupurma yan na tumakbong presidente at yan na nga ang inaano ni Trillanes. Kung hindi daw tatakbo si Madam Line, si Hontiveros daw ang patatakbuhin. At aburido na nga sila. Sinasabi na nga nila, hindi na dapat na magtatagal pang magdesisyon si Nanay Linlin. Kaya ginugrom na nila, may post na ngayon si Trillanes, di ba? Ayoko lang i-share yun. Yung mga plastic. Hindi mo na dapat binibigyan ng atensyon pa yun sa social media mo, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bumaliktad ito sa ngalan po ng atensyon kay BBM, mga kababayan. Yan po ang purpose ni Nanay Linlin. Baliktad kunyari, makikipagkasundo, kunyari pinupuri si BBM, kasi nga po, nag-aagawan sila ngayon ng presidential slate. Kasi nga po, itong Marcos admin na ito, wala na po si Martin Romualdez. Ay, teka, sandali. Speaking of Martin Romualdez, eto, may nakita tayo mga kababayan. Mukhang makikipagsahugan ito. Romualdez, ito tuloy ang pagtakbo sa pagkapangulo. Allah! Teka, mukhang kung magkataon mga kababayan, 4 itich. Sino itong 4? Remulla, yung kanina. John Vic Remulla sa DILG. Romualdez, Hontiveros, Lini Robredo. Kanino kayo? Sa tingin nyo mga kababayan, sino sa kanilang 4 ang mas maganda diretso sa Poso Negro? Hindi na sa Inidoro, Poso Negro na. Or all of the above. Ang tataas na mga pangarap, ang kakapal na mga pagbumukha, kung hindi lutang, mandarambong magnanakaw naman, mga kababayan. Walang mga silbi. Sa tingin nyo,
Mayroon bang punto ang ating analysis? Sa tingin ko, kabayan, yun talaga ang target ni Nanay Linlin. Kunin yung puso ni Marcos Jr. Kaya kahit tae man yan, pasintabi sa mga kumakain, kahit tae man yan, lulunukin ni Nanay Linlin sa ngalan ng basbas ni Marcos Jr. Gets nyo na, no, mga kababayan? Kunyari, bumaliktad. Kunyari, kinain ng suka, kinain ng tae, pero ito pala, makuha lang itong anti-China narrative at agawan sila dito ni Queen Lady of Insertion, anti-China narrative. Diba? Para naman, mag-uunahan kami sa basbas ng makinarya ni Bangag Jr. As if naman may tao kayo, may supporters kayo. Kasi ngayon pa lang, dinideclare ko na, alam ko na wala na po kayong tao at walang tiwala na sa inyo ang taong bayan. At ngayon pa lang, sigurado, Puso Negro, iniduro po ang inyong bagsak, mga kababayan. Sigurado po yan. Sure na sure po tayo dyan. Nag-aagawan na sila ngayon purmahan. Tandaan nyo ito, Perles Forecast ko, 4 ito pupurma, mga kababayan. Leni Robredo, si Virus, si John Vic Remulla, at saka si Martin Romualdez. Yung Tulpo, baka hindi pa sumugod yon. Lalo na ngayon, alam na ng Tulpo. Alam na ng Tulpo na tagilid siya. Pag sumugod siya ng president ay, syempre, mayroon din siyang boto. Pero, naku, napakalaya ng ano nila. Si Torre pa, baka pumurma pa si Torre. No? Pwede rin si Torre mag-vice president o kaya president. Kaya nga agawan sila dito, mga kababayan, kung sino sa kanilang makakitaan ng kahit papaano pumalo man lang umangat sa sorbe, baka yun ang bitbitin ni Marcos at bigyan niya ng alawa. Mali-malit. Ano ba yan? Hindi, basta suporta ni Marcos Jr. Ayan, mga kababayan. Diba? So ano, kung tama ba? Mayroon ba kayong sang-ayon ba kayo sa ating analogy patungkol dito? Comment nyo dyan sa baba, mga kababayan. Pero ito, bago tayo magtapos, ito pa, si Senator Marcolita at Senator Aimee ay mayroon pong nilabas kung sino talaga ang dapat kasuhan dito nga po sa nagaganap na flood control corruption. Naglabas ang sariling flood control report ang minority bloc sa Senado sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Pero agad yang tinabla ni Senate President Tito Soto. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Bañas. Mean, ano ang laman ng report, ng minority report at saan ito pinagbasehan? Jiggy, 576 pages nga itong minority report o yung report na nilabas ng Senate Minority Bloc kaugnay pa rin sa mga investigasyong ginawa ng Senate Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects. Ano ba ang laman yan? Laman yan, kabilang sa laman yan, yung mga personalidad, private citizens man yan, mga government officials, politiko na nadidiin sa flood control scandal. Pinagbasehan yan, Jiggy, unang 3 hearings ng Blue Ribbon kung saan ang chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. And then yung next 3 hearings kung saan ang chairman na si Senator Ping Lacson. Kabilang sa mga nabanggit na nadidiin sa mga nangyaring flood control hearings nga sa Senado ay si dating House Speaker Martin Romualdez. Una, dahil iniugnay siya ng mag-asawang kontratista na sila Sara at Curly Descaya. Ayon daw kasi sa kanilang transaksyon sa ilang mga kongresista na ituturo si Romualdez na umano ay kabilang sa mga nangikbak doon sa mga flood control projects niyan. Itinuro din siya ng isa pang witness na si Orly Goteza na di umano ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa kanyang bahay. At nakasaad din sa report, Chigi, na bilang dating speaker ng Kamara, hindi basta-bastang pwedeng maabsuelto si Romualdez sa mga pangyayari. Either complicit siya o may kinalaman siya sa pangungurakot ng ilang kongresista o negligent siya o pabaya. At sa parehas na kaso, siya ay may pananagutan o may liability. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin, Jiggy. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo din sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Goteza, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Descaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat
sa direksyon ni Martin Romualdez. Jiggy, discuss pa natin konti yung laman ng report ng Minority Block dahil sa loob niya nabanggit din ng ilan pang politiko na di umano posibleng nag-request o nakatanggap ng kickback mula sa flood control projects. Una, si dating Congressman Zaldico, hindi raw maibabaliwala yung laki ng kanyang partisipasyon bilang chairman ng dating House Committee on Appropriations. Nabanggit din ang pangalan ni dating Senador Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na at ayon sa affidavit ni dating DPWH Yusek Bernardo ay nakatiran niya ng halagang 125 million pesos na kickback. Kasama rin ang pangalan ni Senator Joel Villanueva na kung naaalala natin sa pagdinig, sinabi naman ni dating DPWH official Alcantara na nakatiran din daw o nabigyan din daw ng kickback umano. Jiggy. At may anong sabi ng minority centers dahil yun nga may ilang mga nadadawit din mula minorya dito sa flood control scam. Anong kanila reaksyon dito? Tama ka, Jiggy. Kasama din doon sa report na nilabas ng Minority Block yung pangalan nila Senators Jinggoy Estrada at Senator Chis Escudero na tama ka, parehas na member yan ng Minority Block. Pero may caveat dyan Ang sinasabi dyan ng Minority Block, yung akusasyon o yung pagkakalink kay Senator Chis Escudero at dating Senador Nancy Binay ay pwede raw ituring na hearsay dahil walang matibay na ebidensyang naipresenta doon sa hearing na talagang may link sila sa paingikbak sa flood control projects. Habang yung kay Senator Jinggoy Estrada din daw, walang matibay na ebidensya at maituturing daw na unsubstantiated yung pagkakalink sa kanya sa flood control scandal. Jiggy. Sa report na ito, anong kanilang rekomendasyon? Kung may sapat na basihan daw at mapatunayan na talagang may kinalaman itong mga politikong ito sa pangingikbak o sa pangungurakot dito sa mga flood control projects na ito, wala naman silang nilagay na specific na kaso for specific politiko or specific official. Pero naglagay sila ng list ng mga posibleng ikaso gaya na lang ng plunder, malversation at direct bribery. Pero nung tinanong sila Senator Rodante Marcoleta at Senator Amy Marcos, sino ba yung pinakamataas na opisyal na pwedeng kasuhan dyan, narito ang tugon ni Senator Marcoleta. Merong question mark nga sa makikita nyo rito yung mga kung Jiggy? Sa panig ni Senator Soto ay tinabla agad niya itong report na ito ng minority. Bakit niya ginawa yun? Tama ka, medyo. Huwag na natin pansinin yun si School Bocol, mga kababayan. Wala naman pong alam yun no? Tumandang hukluban na lang yan sa Senado. Actually, yun din ang kanyang sinasabi. Na para bagang tila pinupulaan pa niya nito si Senator Marcolita at saka ito si Senator Amy na wala naman daw saysay yan kasi hindi daw natalakay o hindi naman daw yan sa Senado na napagsesyonan o napag-anuhan niya, napag-usapan. Pero maliwanag po mga kababayan, ito po ay base po ito doon sa mga naunang legal po na pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung kanyang panahon pa ni Senator Marcolita. At kapansin-pansin mga kababayan, ito na nga ang sinasabi natin, di ba? Senator Joel at itong si Villanueva, Senator Joel at saka si Bong Revilla. Maaari na pong nakulong na si Revilla. Si Senator Joel, 3 yung sinasampa sa kanyang kaso na non-bailable. So maaari din pong makulong yan. Sipin nyo mga kababayan, sino bang mas mataas? Senador o congressman? Siguro naman, hindi na kailangan pang sagutin yan, di ba? Alam naman po natin mas mataas ang senador. Pero, mas mataas po, mas malaki po ang mga nababanggit na napuntang pera dito sa mga ito. Yung Garjola na lang, Martin Romualdez na lang, yung Saldico, di ba? Ayun, nakakasuhan na rin sa Saldico. Bakit hindi kinakasuhan itong mga ito? Bakit hindi pa ito hinuhuli? Yan na nga po yun mga kababayan. Kasi itong administrasyon na ito, binuo ang ICI para Para pagtakpan, para usigin yung kanilang mga political na katunggali. Yan lang po yan kasimple. Huwag na po natin palayuin pa ang usapan. Oo. Maraming salamat kabayan. At ito na. Kung ano po nyo masasabi patungkol dito, kung naniniwala po kayo dyan, kung ano ang inyong mga opinion, wag po kayong mahiya mag-comment At siyempre, sa mga nag-comment at mayroon ako nakita dito mga kababayan,
bukod sa nag-comment, may nagpakulay. Ayan o, ayan. Mga shoutout portion na po tayo mga kababayan. Batian portion na no? Sa mga nagpa-shoutout. BMR, si alias Rini po yung kay Hontiveros. Ayun. Si alias Rini pala yun. Sabi ni Luz Mindaria. Salamat po sa iyo, ma'am. Pero mali, di nahuli, sumuko si Pastor Luko itong GMA. Tama hindi po nahuli. Sumuko si Pastor noon. Salamat sa iyo, Edi Minjola. Maki-comment lang po, Sir BMR, bakit pag ang witness ay magsasabi ng totoo, walang takip ang mukha? Kapag ang witness ay alanganin, lagi silang may takip sa mukha. Ibig sabihin ba nito, mamimili talaga sila ng mga witness? Sabi ni J. Carillo. Mukha nga J. Carillo. At abangan na lang din natin, J, sa mga kasong parang hindi yata pinakilala ni Lacson kung anong pangalan nun. Hindi yata sinabi kung anong tunay na pangalan nun eh. Malay ba natin kung sino-sino yung mga yun, di ba? Pwede naman magpalit ng pangalan, hindi naman, ewan ko ayaw ko pa pero napakatalamak na kasi nitong admin na to eh. Tama ka sir, lahat mo kay Remulla, Bindalo. Ang sinabi ko tungkol kay Remulla, Bindalo, tama daw, no? Ang analyze mo, tumpak BMR. Sabi ni Eduardo Ibarra. Oy, thank you Sir Eduardo Ibarra ha. Walang magagawa basta si Lord ang kukumpas sa mga masasamang ginawa nila. Watching from Ireland, RIP. Marivic Dominguez. Thank you ma'am. Shoutout po sa inyo sa Ireland, Marivic Dominguez. Sir BMR, ano bang number ng bahay sa Forbes Park? Dati akong maintenance dyan, sabi ni Nubita. Oy, Nubita, number 30 yata, tama rin, di ba? I-reply mo itong video na pinagkomentan mo. Andun eh. Okis BMR, I'm still watching here in Bohol. Sabi ni Agripina Galieto. Oy, shoutout sa inyo sa Bohol. Oy, ito na mga kaubayan. Ayan, sabi dito si Zinaida Gutierrez. Yun thanks. Nagpakulay po siya, nasa Amerika yata to, no? Maraming salamat po, Ma'am Zinaida Gutierrez. God bless po sa inyo sa inyong pamilya. Ito po yung sinasabi ko, thanks yan. Sa mga gustong sumuporta, magpalipad kayo, magpakape. Salamat po sa mga mayroon pang pakape. Tulad ni Ma'am Zinaida Gutierrez. Thank you Ma'am. Magpalai po kayo lalo ng may kapal, no? Yan. Like done from Davao City, sabi ni Lorita Naong. Shoutout sa inyo, Ma'am Lorita Naong sa Davao City. Hello, Sir BMR, maraming salamat sa mga bagong pasabog. Watching from CDO. Sabi naman ni Bobby Guerrero. Shoutout sa iyo sa Sir Bobby Guerrero sa CDO. Idol BMR, Amping Kadiha, watching from CDO. Mga taga CDO talaga. Veronica Cunuyana. Ay, shoutout sa inyo, Ma'am Veronica. Ito naman si watching from Singapore, Los Biminda Reyes. Uy, shoutout sa inyo sa Singapore, Ma'am Los Biminda. Watching from Toronto, Canada. Faye Pahilanga, shoutout po ma'am. Ayun po. Yan mga kababayan. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like, nag-share, nagsusupport. Katulad po nito, nagpakulay, nagpakape. Kung mayroon po kayong pakulay, pampakape, dahil medyo nilalamig yata ako, kaya kumakain ako ng tinapay kanina mga kababayan. Medyo sumama ating pakiramdam. Thank you mga kababayan. Magkita tayo sa susunod pagkakataon. Pilipinas as always. Bye-bye! Teka lang.